Morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 1 verses 4 to 5. Mga kapatid, Book of Jeremiah naman ang atin pong pag-aaralan and I hope and I pray na ito po matapos po natin na magkakasama. So atin pong basahin yung sinabi po ng mga talata from verse number 4 and verse number 5. Ito po ang sabi ng Bible. Then the word of the Lord came unto me saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Well, the title of our topic for this morning is God's Sovereignty. Malinaw po na itong dalawang talatang ito ay nagpapakita ng kadakilaan at ng kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Well, actually, hindi lang po dito mababasa ito pong ganitong senaryo o pangyayari. Yan din po ay natala sa Isaiah chapter 49 verses 1 and 5. Pakinggan po ninyo, babasahin ko rin po para mas lalo hong maging klaro at magkaroon tayo ng karagdagang idea dito po sa ating pinag-aaralan. Sabi po ng Bible, Listen, O isles, unto me, and hearken, ye people from far. The Lord hath called me from the womb, from the bowels of my mother he made mention of my name. And verse number 5, And now, saith the Lord, that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. So, try to imagine, sabi po ng Bible, sa sinapupunan pa lang, binanggit na po yung kanyang pangalan. At ito naman po si Prophet Jeremiah, sabi ho ng Bible in verse number 5, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and sanctified thee, and ordained thee. So sa madalit salita, hindi pa man nabubuo at nangyayari ang buhay nitong si Prophet Jeremiah, ang sabi ho ng Bible, ito po ay tinakda na at iniayos na ng Panginoon. So sa madalit salita, ang Panginoon ay nagpapakita lamang ng kanyang totoong kakayanan at tunay na magagawa. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, ako po'y umaasa na mula po dito sa ating pinag-aaralan ay ito po'y pwedeng maging kaparaanan para mas lalo ho nating pagtiwalaan at sundin ang kalooban po ng Panginoon para sa atin. Kasi ito ho yung mga bagay na gusto ko pong ibahagi mula po dito sa ating pinag-aaralan. Number 1, nakita ko po His plan. So malinaw po, mula doon sa mga talatang atin pong pinag-aaralan, mga kapatid, nandoon ang plano po ng Diyos. Kung inyo pong papansinin, sabi ho ng Bible, hindi pa siya sinisilang. Ito pong si Prophet Jeremiah, meron ng plano or design sa buhay nito pong si Jeremiah. So sa madalit salita, parang sa kagaya rin natin, mga kapatid, hindi ho naman natin sukat akalain. Kahit ako po, personally, hindi ko po alam na ako ay tatawagin ng Panginoon para sa pagpapastor. Hindi ko alam na ako po ay ilalagay ng Diyos sa GLBC. Hindi ko po alam na ako ay tatawagin at hindi ko rin ho alam na ako pala ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sa madalit salita, ang lahat ng nangyayari sa buhay ko hindi ho yan aksidente sa harapan po ng Panginoon. Yan po ay nakadesenyo. Yan ho ay naaayon sa kanya pong plano. Yun nga lang, bilang tao, hindi ho natin to alam. Kaya nga ang maganda, atin pong pagtiwalaan ang makapangyarihang kamay ng Diyos, ang kanya pong paggawa sa buhay po natin. Kasi nga, ang sabi ho ng Bible, may plano ang Panginoon para sa atin. At ito ho ang isang tiyak. Ang plano ng Diyos ay higit na mas maganda kaysa po sa ating pinaplano para sa ating buhay. Pwedeng yung plano ho natin maganda ho yan sa paningin natin. Pwedeng yung plano natin mainam po yan para sa ating kinabukasan. Pero mga kapatid, hindi pa rin ho natin mahihigitan ang magandang plano ng Diyos para sa bawat isa. Tignan po ninyo, sabi ho ng Jeremiah chapter 29 and verse number 11. Pakinggan po ninyong maigi. Sabi po rito, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Marahil sa iba, pwedeng ito ho hindi maging klaro.
Ano po? Sa iba, lalo na sa mga bago natin nakakasama, ito po ay hindi pa malinaw. Pero gusto ko pong iparating sa bawat isa po sa atin, ito pong talatang ito ay nagpapahayag po lamang ng idea na ang Diyos ay may magandang layunin at plano para po sa ating mga buhay. Ang disenyo niya kasi sa buhay po ng bawat isa magkaroon po ng magandang kawakasan. Hindi man natin ito maranasan ngayon sa presente nating kalagayan, pero ang masarap po dito sa talatang ito, ang magiging kalunduan ng buhay ng isang Kristiyanong sumusunod at gumaganap ng kalooban ng Diyos, magtatapos daw sa magandang kawakasan. Yan yung sabi ng Bible, to give you unexpected end. Yung salitang unexpected po dyan, success ang katumbas po niyan. Kumbaga, ito po'y magiging matagumpay sa atin po magiging paglulundo o kawakasan ng ating buhay sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, ito ang magandang panghawakan natin. Gaya ng sinabi ko kanina, mula po dun sa mga talata in Jeremiah chapter 1, malinaw na hindi pa isinisilang si Prophet Jeremiah, alam na ng Diyos kung ano ang plano niya para kay Jeremiah. Alam na ng Panginoon kung ano ang maganda para sa kanya. Kaya nga mga kapatid, ito ang magandang encouragement this morning. Kung hahayaan lang natin ang Panginoon na mag-operate at kumontrol ng buhay natin, sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi tayo masisira. Hindi masasayang yung buhay na meron na nasa atin. Na kung tutuusin, ang totoo naman niyan, pinahiram lang naman talaga sa atin yan ng Diyos. Hindi naman talaga tayo ang may-ari ng ating katawan, maging ng atin pong buhay. Yan sa Diyos po. Yun nga lang, ang kagandahan, binigyan tayo ng Diyos ng laya na magpasya at pumili na kung ano po yung tama at mainam. Kaya nga mga kapatid, ito ating pinag-aaralan, sana maging gabay sa bawat isa po sa atin na sa bawat landas na ating tatahakin, lagi nating hanapin kalooban ng Diyos. Lagi nating hanapin, ito ba pasok sa plano ng Panginoon? Dahil kung hindi, maganda man yan sa paningin mo, maganda man yan sa pakiramdam mo, pero kung hindi naman yan ang plano sa iyo ng Diyos, hindi magiging maganda ang ending ng buhay mo. Kasi nga, hindi naman yan ang disenyo ng Diyos para sa iyo. Kaya nga, kay Prophet Jeremiah, naniniwala ako, ito po ang design plan ng Panginoon para po sa kanya. Siya po ay tawagin bilang propeta ng Diyos, hindi lang sa iisang bayan, kundi ang sabi ng Bible, hindi ba't malinaw, in verse number 5, ang sabi a prophet unto the nations. So, ibig sabihin, siya'y gagamitin ng Panginoon, hindi lang sa isang lugar, kundi sa maraming tao at maraming bansa, yung kanya pong buhay. Kaya nga, yan ang plano ng Panginoon. Uulitin ko, bawat isa sa atin, may plano tayo, pero hindi tayo sigurado na yung plano natin magtatapos sa maganda. Hindi tayo sigurado na yung plano natin dadalhin tayo sa magandang kinabukasan. Pwedeng sa tingin natin ngayon, okay yan. Pero ang ending niyan, wala sa kamay natin. Pero ang Diyos, sa kanyang plano, sa simulat sa Paul hanggang sa dulo, ang sabi ng Bible, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Ibig sabihin, matalino siya, alam niya ang nangyayari sa buhay po natin. Yung nangyari nung nakaraan, yung nangyayari ngayon, at yung mangyayari pa in the future, alam na po ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, maganda panghawakan natin ang pangako at ang kalooban po ng Panginoon. Yan yung unang bagay na nakita ko rito. And then second thing is not only His plan, but also His power. So imagine po ninyo nung mga panahon na yon, wala pang teknolohiya. Okay? Parang sa panahon natin, kung ikukumpara natin sa kapangyarihan ng Diyos at sa teknolohiyang meron tayo, ngayon po, ang kayang gawin ng siyensya o ng technology natin, alamin kung anong kasarian meron sa sinapupunan ng isang nanay sa nagdadalang, dalang tao. Yung nagbubuntis. Makikita kung yan ba'y lalaki o babae. Okay? Dahil sa advancement na rin ng technology, dati black lang yan, o kaya black and white. Ngayon, colored na rin. May mga pagkakataon na yung itsura daw ng mukha, halos makita na. Kung matangos ba yung ilong, matambok yung pisngi, yung mata, singkit, o bilugan. So, ibig sabihin, yung teknolohiya, parang pilit na ginagawa ng paraan na kung ano yung meron sa loob ng sinapupunan ng isang ina, makita na.
Pero mga kapatid, ang kaya lang makita ng ating pong kakayanan ay yung itsura at sukat at yung kalagayan. Pero hindi kayang gawin ng teknolohiya na ihanda yung kinabukasan. Hindi ho alam at kaya ng mga doktor at ng mga scientists na i-prepare yung kinabukasan sapagkat ang makakagawa lang po niyan ang Diyos. Ang meron lang pong kakayanan na gawin ang lahat ng bagay na ganyan ay yung lumikha. Tingnan po ninyo, God is above all things and before all things. Yan o ang sabi ho ng Bible. And He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is immortal and He is present everywhere so that everyone can know Him. Okay, try to imagine in Revelation chapter 21, okay, verse number 6. Pakinggan po ninyo. Revelation 21, verse number 6, the Bible says, "And He saith unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is a thirst of the fountain of the water of life freely." So meaning, ito ho yung sinasabi ho ng talata na kung ang pag-uusapan, kakayanan, kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ho ng Bible, siya ang simula at siya ang kawakasan. So siya ang nakakaalam, siya ang may control sa lahat ng meron sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, ito po ang isa pa nating pwedeng panghawakan sa buhay natin bilang mga tumutupad at sumusunod sa kalooban po ng Panginoon. Tandaan ninyo mga kapatid, ang atin pong Diyos ay higit sa lahat. Siya ang may kontrol ng nangyayari sa buhay po natin at maging sa atin pong kapaligiran. Kung ano ang gugustuhin niya, walang magagawa ang tao. Kung ano ang aayawan niya, walang maipipilit ang tao. Bakit? Sapagkat Diyos lang ang mayroong kakayanan na gumawa ng kanyang nais para sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, nakita ko po yung kanyang kapangyarihan. And last but not the least, here we can see His purpose. So, sabi ho ng Bible, and linaw-linaw ho ng verse number 5, "And I ordained thee a prophet unto the nation." So, ang Panginoon, hindi pa ho tayo nabubuhay sa mundong ito, may plano na siya at may dahilan na yung ating pagkabuhay dito ho sa mundong ito. Yung ating pong existence na tinatawag. Hindi ho tayo nabuhay para sa ating gusto lamang. Hindi ho tayo nandito para sa plano lang ng magulang natin. Sabi nga ng Bible, God created all things and holds all things together, both in heaven and on earth, both visible and invisible. Alam nyo, sabi yan ng Bible sa Colossians chapter 1, verse number 16. Tignan po natin. "For by Him were all things created, that are in heaven, that are in the earth, visible and invisible, whether there be thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created by Him and for Him." So meaning, ito ho ang dahilan kung bakit ang tao ay nabuhay sa mundong ito. Kung bakit ang lahat ng nilikha ay nagkaroon sa mundong ito. Kasi nga po, sabi ng Bible, may gumawa, may lumikha ng may dahilan. So kaya mga kapatid, paalala lang po ito sa ating lahat. Hindi ho tayo nabubuhay sa mundong ito para sa ating sarili lamang. Hindi ho tayo dapat mabuhay sa mundong ito para sa pamilya lang natin. Hindi ho tayo dapat mabuhay sa mundong ito para lang sa mga pangarap at plano natin sa ating buhay. Mga kapatid, dapat ho mabuhay din tayo sa mundong ito nang naaayon sa gumawa at lumikha sa atin. Kaya nga doon ho natin makita, ano ba ang purpose ng tao? Bakit tayo nabubuhay? Ano ba ang purpose ng mga nasa paligid natin tulad ng hayop, puno, tubig, lupa, o kung ano pa man na nilikha ng Diyos? Lahat ng yan ay meron pong dahilan. Kaya nga, kung titignan nating maigi, mga kapatid, hindi lang tayo nilikha ng Diyos. Ito pa ho magandang balita. Niligtas din ho tayo ng Panginoon. So sa madalit salita, nabuhay tayo sa mundong ito, may dahilan. Niligtas tayo ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, may dahilan. Kaya bilang mga Kristiyano, wag na wag ho nating makalimutan na kaya tayo hanggang ngayon nandito pa, hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, hindi pa tayo dinadala doon sa langit na bayan, may dahilan pa siya para manatili tayo rito. At sana yung purpose ng Panginoon ang mangyari sa atin pong mga buhay. Kaya nga para po sa ating paglulundo, mga kapatid, sabi po ng Romans chapter 11 verse number 33, "O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment, and His ways past finding out." Sino ba makakapantay? Sino ba makakaarok? Sino ho bang makakasukat
ng karunungan at katalinuhan ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, wala. Tanging Diyos lang ang mayroon ng ganito pong karunungan. Kaya nga sana mga kapatid, sa atin ho naging pag-aaral ngayong pong umaga, inaway tunay po na tayo ay napagpala at nabusog ng mensahe po ng Panginoon. Again, mga kapatid, tayo po ay nasa book of Jeremiah na. Ang dami na ho nating, kumbaga, aklat na napag-aralan at natapos sa Biblia. Kaya nga sana talagang tapusin ho natin ang buong Bible at samahan po ninyo ako na talagang atin pong pag-aralan ang mga katuruan at aral ng Diyos para sa atin pong mga buhay. At ito po ang ating trivia, mga kapatid. Ayon po doon sa ating pinag-aralan. Ang sabi ng Bible, before I formed thee in the belly, and before camest forth out of the womb, or out of your mother's womb, I sanctified thee, and I ordained thee as what? Yan. Ano po siya? Sabi ng Bible, bago pa siya isilang, inihanda na siya ng Panginoon at siya tinatawag o tatawaging bilang ano ng Panginoon. Sa verse number 5 po yan. Ulitin ko, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before they camest forth out of the womb, I sanctified thee and ordained thee a blank. Ayan. Yan po ang ating trivia for this morning. At sana mga kapatid, talagang atin pong naintindihan yung atin pong pinag-aralan this morning. Ayan. Para po sa ating trivia yesterday. Fill in the blanks po tayo. Ang nakalagay po dyan, ano sabi ho ng verse number 21? Blank our days of old. Ayan. Ano ang tamang sagot? Ano ang tamang sagot, mga kapatid? Alright, doon sa verse number 21. Renew our days as of old. Ayan. So, ang tamang sagot ay renew. Ayan. Ito po, ang mga sumagot ng tama. Ianda na ho natin yung ating mga kamay at atin po silang papalakpakan. Ang number 1 na sumagot ng tama, nako, ito, isa po sa masugid natin ito. Every morning, talagang nakaabang din po ito sa ating pinag-aaralan. Okay, ang number 1 ay si Ate LV Bautista. Ayan. Good morning, Ate LV. Nako, thank you po ulit sa karagdagang kape. Ewan ko ba, parang na-addict yata kaming magdaddy, si Rachel tsaka ako, sa kape. Kaya salamat to sa mga nagpapadala ng kape. Kagabi, umulan din ng kape sa church. Thank you, si Sir Mati. Salamat din sa pakape mo kagabi. And thank you rin sa mga pa-blessing na patuloy na ginagamit ng Panginoon dahil bukas po, babiyahe ako papuntang Samar. And ang pangalawang sumagot ng tama, bukod po kay Ate LB, ang pangalawa natin ay si Sister Jen. Ngayon po, alam ko, nasa biyahe na ho sila, going to Samar. Please, pag-pray ho natin. Yung pag-iingat ng Panginoon kay Sister Jen at kay Nanay Denden at maging kay Kit. Ayan, nasa biyahe po sila papuntang Samar. And ang pangatlong sumagot ng tama kahapon ay si Ninang Kiten. Ayan, congratulations! Palakpakan ho natin si Ate LB, Sister Jen at maging si Ninang Kiten. Sila po ang top 3 yesterday. Pero ito po, mga sumagot ng tama. Number 4, Ninang Alice. Number 5, Sister Weng. And number 6, si Sister Milet Delara. And then number 7, Sister Gypsy. And number 8, si Ate Nelly. And number 9 ay si Ate Rose. Ang number 10 ay si Mami, Sister Len. Ayan, palakpakan ho natin. Sila po ang top 10 yesterday. Naku, congratulations sa inyo. And then, ang number 11 natin, si Nanay Denden. Nasa biyahe po sila, gaya na sinabi ko kanina. Number 12, si Preacher Christian. Number 13, si Brother Gab. Number 14, Preacher Rodel. Number 15, si Ninang Flor. And number 16 ay si Sister Hannah. Ayan, congratulations sa inyo. And maraming salamat. Kaya nga sana patuloy ho nating suportahan at panalangin na maging matagumpay yung gawain po ng Panginoon. Hindi lang po dito sa Kamaynilaan, kundi maging sa gawain din po natin sa Samar. Anniversary po sa Sunday. Anniversary sa Sunday. At syempre, habang nasa biyahe sila Sister Jen, ewan ko kung naka-join siya ngayon, gusto natin siyang batiin ng happy birthday, Sister Jen. Birthday niya ngayon. Bumabiyahe siya papuntang Samar at sana'y talagang patuloy siyang bigyan ng Diyos ng kagalakan at marami pang pagpapala. God bless sa'yo, Sister Jen, at sana'y talagang patuloy kang gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Ayan, salamat sa pagdadagdag ng taon para sa'yo.
Okay, so gusto lang natin batiin ngayong umaga sa mga nakasama nating mga bagong naka-join this morning. And gusto natin batiin ng magandang umaga si Brother Mario Gayeta ng GBBC, ng Gospel Bible Baptist Church, dyan po sa may Tandang Sora, Quezon City. Ayan, God bless sa'yo, Brother Mario. Thank you sa pag-join this morning. And maging kay Bernadette Quinto ng Taiwan. Maraming salamat din, Bernadette. God bless din sa iyo dyan. Sana maayos ang inyong kalagayan. And syempre kay Ate Milit de Lara ng East Bagong Barrio, good morning po sa inyo. Masaya po kami na every morning talagang naka-join kayo sa atin pong Bread Talk. At eto pa, kasama rin natin si Brother Michael and Sister Joy Pereira from Oman. Ayan, God bless sa Pereira family. Nako, sobrang masaya kami kapag kayo ay laging nandyan sa gawain ng Panginoon. Thank you sa buhay mo, Brother Michael, at maging kay Sister Joy. God bless sa inyong buong family. And syempre, thank you rin kay Sister Gina Bometibo. Ayan, kahit naka-join din siya ngayon. Sister Gina, bago ako mag-bread talk, sa totoo lang, ito, pakita ko lang sa'yo, ha? Bumanat na ako ng binigay mo. Bago ako mag-bread talk. Ang sarap kasi nung kanyang binigay na banana cake. Thank you, Sister Gina, and God bless sa'yo. Sana'y patuloy kang palakasin at pagpalain ng Panginoon. And syempre, kasama rin natin yung mga kapatid natin mula dyan sa Calbayog, tulad nila Rica Ranalan. Maging si Michelle Kauyong. Ayan po yan sa GLBC Calbayog, Samar. And ako, good morning sa inyo dyan. Maupay nga aga sa inyong antanan. Sa mga kabugtuan dida sa Samar. Maupay nga aga. Ayan, good morning sa inyo dyan. And syempre, gusto natin paalala sa bawat kapatiran na mahalaga natin isama sa prayer si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Nanay Belen Victoriano, yung mother ko po, and then si Kuya Ray Cortez, maging si Pastor June Bertos, si Mami, Sister Len Bako Victoriano, and then maging si Tatay Tomas Beltran, at maging si Ate Nelly. Talaga sana patuloy siyang palakasin ng Panginoon, at maging si Nanay Cristina Gueta. Get well soon po, Nay. Kay Nanay Cristina, dyan po yan sa East Bagong Barrio. Naway palakasin po kayo ng Panginoon. At syempre, wag niyo makalimutan isama sa prayer sa Sunday, yung atin pong anniversary dyan po sa Calbayog. Again, sa lahat po nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat mga kapatid. At sana isama niyo ako sa prayer na talagang ako po'y ingatan ng Panginoon. Bukas ng umaga, babiyahe po ako. Alam niyo na, nakamotor. At solo rider lang po ako tomorrow. Please include me in your prayer at sana yung guidance, protection, and provision ng Panginoon. Hindi rin kasi biro ang bumiyahe mula Maynila papuntang Samar. Talagang kamay ho ng Panginoon yan. Sama niyo ho sa prayer. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, ang mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon ay hindi po pwedeng masaya. Kaya nga sa lahat ng mga kapatid ang nasa likod ng pagbiyahing ito at pagpunta ko sa pagmiministeryo sa Samar, kabahagi po kayo ng magiging bunga at resulta ng gawain po ng Panginoon. Salamat po sa mga kapatid natin talagang walang sawang manalangin at sumuporta sa gawain po ng Diyos. Again, sa lahat po nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercy
Tempest may rage, the sun hide its face. Your favor will rest upon me, and you never change, and you never lie. Age to age, you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age, you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.